Muling lumala ang tensyon sa Middle East sa kabila ng peace agreement ng Amerika at Iran. Pinangangambahan patataasin ulit nito ang presyo ng mga produktong petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, may oil price hike ba ulit sa linggong ito? Nako, Jiggy, dahil nga tuloy-tuloy pa rin itong bakbakan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, bahagyang tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas. So sabi ng DOE, ng Department of Energy, ay hindi posible pero talagang tataas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel. Ang kerosene naman ay tataas ng 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos. Ang gasolina naman ay tataas ng pwedeng bumaba o pwedeng tumaas ng piso kada litro. Ayon sa DOE, matindi ang epekto talaga nitong gulong ito sa presyohan ng langis dito sa atin sa Pilipinas. Kahapon lang nagsagawa na naman ng airstrikes ang Amerika laban sa Iran at ang sinasabing dahilan ng Amerika ay dahil ito doon sa pag-atake pa rin ng Iran doon sa mga barkong dumaraan dyan sa Strait of Hormuz. Ang sabi naman ng gumanti ang Iran at inatake nito ang base ng Amerika sa Jordan, sa Qatar at sa Oman. Jiggy. At Gerard, anong gagawing hakbang ng gobyerno para maibsan ulit ang pagtaas ng presyo ng petrolyo? Alam mo, Jiggy, sinabi ng DOE na kailangan na raw ibalik yung dati nilang polisiya na nagtatakda ito ng minimum at maximum na oil price hike o rollback para sa oil companies. Kasi sa ngayon, ang ginagawa ng DOE, meron itong binibigay na range at depende na sa oil company kung magkano ipapatupad nilang rollback o increase. Depende doon sa kanilang operations, kung saan sila hindi malulugi. Pero mukhang kailangan na ibalik yung dati. Umaasa naman ng pamahalaan na makakahanap ito ng sarili nitong energy sources para hindi na tayo masyadong nakadepende doon sa mga supply mula sa ibang bansa. So ngayon nga raw, sinabi ng Department of Energy ay nagsisimula na yung isang kumpanyang nakabase sa US sa paghahanap o pag-e-explore ng supply ng hydrogen doon sa Pangasinan. Itong hydrogen kasi pwede itong gamitin sa commercial at industrial use at kapag meron tayo nito, syempre mababawasan yung yung pagdepende natin sa imported na diesel. So itong hydrogen din, ito ay malinis na source ng energy dahil yung usok nito hindi yung maruming usok kundi steam o yung tubig lamang. So pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy tungkol dito. Mga bago po na idea, bago po na discovery. And in that sense, we are the first in the world to do this in this scale. And so, nauuna po tayo. Now, is there enough? May volume ba sa Pilipinas? Or meron bang hydrogen sa Pilipinas? Meron po. Makikita niyo po yan sa mga ilog, no? Creeks, na bumubula-bula siya. At Gerard, kaugnay doon sa tensyon sa Middle East, ay meron ba itong epekto sa fuel surcharge? Jiggy, kung tataas yung presyo natin ng diesel at ng kerosene bukas and possibly sa gasoline, kabaliktaran naman sa pasahe sa eroplano, dahil nasa level 8 na lamang yung fuel surcharge na sisingilin ng mga airlines sa mga pasahero nito at pati na rin doon sa cargo. So ito ay effective simula July 16 hanggang July 31. So yung mga bibili pa lang ng ticket doon sa mga dates na ito, mas mababa yung babayaran nila sa kanilang ticket, Jiggy. At yung mga electric bill, maraming nagugulat na talagang napakalaki sinasabi dito ng gobyerno. Jiggy, dahil nga dyan sa nabanggit mong yan, itong si Senator Risa Ontiveros ay gumawa ng isang resolusyon para paimbestigahan itong parang hindi raw patas na consumer protection policies ng Energy Regulatory Commission. Kasi maraming ang napapaulat na lalo lumalaki yung kanilang electric bill dahil dun sa maling pagbasa ng metro nila ng kuryente. So ayon kay Ontiveros, ang mandato raw ng ERC ay consumer protection pero parang nagiging pabigat lamang yung kanilang mga polisiya. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Ontiveros. Bakit kailangan muna nating bayaran ang maling bill para hindi tayo maputulan at tayo pa ang magpepresenta ng mga patunay at dokumento? Unang latest, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.